lahat. At parang di kayo masaya na makita ako sa harapan. Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat, campers. At kagagaling ko lamang po sa Puyatan dahil po sa matinding gera sa Castañeda. At salamat sa Panginoon na kami po ay pinahintulutan na makarating po dito. At sabi ko nga, marang alanganin. Pero salamat na may pastor na nagsundo sa amin, Pastor Joey, at kami po ay nakarating dito ng aking pamilya. Okay, so hindi na po tayo magpapakatagal. Nais ko po na tumayo po ang bawat isa. At buksan po natin sa Psalms 100 verse 2. Psalms 100 verse 2. Hiniling ko po na tumayo po ang bawat isa. Psalms 100 verse 2. Okay, so sabay-sabay po nating basahin. Verse 2, ready now? Read. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po sa napaka-gandang umaga na kami po ay pinagkatipon-tipon yung muli. Salamat po sa camp na ito, lalo na po sa mga young people na nandirito ngayon para po sila po ay mabuild sa kanilang buhay Kristiyano at ma-enjoy ang totoong paglilingkod, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan at sa inyong patuloy na provision sa buhay po ng bawat isa, maging sa pangangailangan sa lugar na ito, Panginoon. At Ama, dalangin po namin na sa aming pong pag-aaralan ngayon, ikaw po ang siyang patuloy na badakila, ikaw ang siyang maitaas sa aming buhay at patawad po sa aming mga nagawang kasalanan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hello. Ayan. The joy of service, committed service. Ano po? Ang kagalakan sa paglilingkod. And I believe na bawat isa po sa atin dito ay naiintindihan yung totoong paglilingkod sa Panginoon. Now, sino sa atin yung hindi masaya sa camp? Sino ba sa atin yung nai-enjoy? Pag mayroong ganitong gawain, nai-enjoy po natin yung ganitong camp. Alam niyo po, nung ako po ay naging young people tulad nyo, isang beses lamang po ako nakasali sa camp. At sa malayong lugar pa. Pero yung sa camp na yon, yung tema nila ay patungkol po doon sa redeeming the time because the days are evil. At napakahalaga pala na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. So, makikita po natin dito sa verse 2, serve the Lord with gladness. Isa sa dapat po nating makita yung enjoyment ng paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Now, young people, campers, lahat po tayo dito, gustong ipakita ng Diyos kung gaano po kasaya ang maglingkod para sa Kanya. Ang nais ng Panginoon, ma-enjoy mo yung ganitong gawain. Ang gusto ng Panginoon, makita mo na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi po boring. Amen po ba? Sapagkat maraming mga kabataan na hindi po nila na-appreciate yung paglilingkod sa Diyos. Hindi po nila nakikita yung enjoyment pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Now, mga kapatid sa Panginoon, tignan po natin, tayo niligtas ng Diyos. Hindi lamang po para maligtas, makilala kung sino siya, kundi dapat makita po natin ang kahalagahan ng paglilingkod sa Kanya.
Now, sabi niya, the joy of committed service. Now, gusto ko na makita po natin yung commitment natin sa paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos, young people, hindi po yan sa pilitan. Kundi ang paglilingkod sa Panginoon, pagtatalaga sa sarili para makita natin at maunawaan po natin yung totoong paglilingkod sa Diyos. Now, hindi ka pumunta dito para ikaw ay, o hindi ka nandito dahil napipilitan ka. Sino ba sa atin napipilitan? Ayaw kong pumunta, ang totoo lang pastor, hindi talaga ako dapat nandito eh. Nandun dapat ako sa bahay ngayon eh. Naglalaro eh. Nandun dapat ako sa bahay eh. Nagtitiktok eh. Sino sa atin dito na kapag sinabing camp, masaya? Amen. Amen po ba? Pero ba't parang yung tingin nyo sa akin parang matalim? Parang, yan na naman po kami. Alam ko na naman yung tirada ni Pastor John Mark eh. The joy of committed service. Gusto ko na ma-enjoy po natin yung camp na ito. Gusto ng bawat mga kapastoran, mga pastor nyo na pag umalis kayo natapos yung camp na ito, masaya kayo. Gusto ng mga pastor nyo yung pagkatapos ng camp na ito, na-revive kayo. Na-revive na kung saan mas i-enjoyin yung maglingkod sa Panginoon kaysa maglingkod sa kamunduhan. Magiging ang ini-expect ng mga pastor nyo, masaya kayo na umaawit sa Panginoon. Masaya kayo na nagsoul winning para sa Panginoon. Masaya kayo na uma-attend ng church. Masaya kayo sa lahat ng gawain. Hindi yung pagdating pagkatapos ng camp, na-revive ka pa urong. Kung kailan natapos, nag-absent. Pero alam nyo, masaya maglingkod sa Panginoon. Amen? Masaya. Hindi po kami tatayo sa harapan kung hindi din po namin na-experience ang kasiyahan sa paglilingkod sa Diyos. Mapalad po kayo, young people, na mula nung kayo sa edad na yan, na-involved na kayo. May mga bata na bata pa lang umahawit na para sa Panginoon. So ganun yung gusto ng Diyos. Yun yung nais ng Panginoon na tayo po naligtas at maglingkod ng totoo sa Kanya. The joy of committed service, number one, siyempre, committed in serving. In serving the Lord. Napakahalaga na sa paglilingkod mo sa Diyos, lahat ng ginagawa mo, masaya ka. Napakaganda na yung ginagawa mo sa Panginoon, hindi ka napipilitan. Na kapag inutusan ka ng pastor, umawit ka para sa Panginoon, masaya ka na umaawit sa Diyos. Kapag sinabi ng pastor, ibigay mo yung panahon mo para sa Panginoon, magsimba ka, masaya ka na nagsisimba para sa Panginoon. Hindi mo ginagawa yung paglilingkod dahil sa tao, kundi ginagawa mo yan sa Diyos. Amen po ba? Kasi mahirap kapag pilit. Kapag napipilitan ka, hindi ka tatagal sa gawain. Kapag napipilitan ka, panayin reklamo. Pag napipilitan ka, hindi ka masaya. Pero alam mo, pag ikaw gustong-gusto mo na maglingkod para sa Panginoon, kahit gaanong hirap, kahit mainit, kahit maraming istorbo, kahit maraming mga pumipigil sa'yo, magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Committed ka eh. Talagang yung buhay mo, inilagak mo na sa Diyos. Yung buhay mo, ibinigay mo na sa Panginoon.
Alam niyo po, nakakatakot kapag tayo nanlalamig. Parang kagabi, may electric pan naman pero parang mainit na malamig sa kamay. Kasi malapit lang yung putukan eh. Tanaw na tanaw mo yung... Pero salamat sa Panginoon. Ano? Naligtas tayo. Salamat sa Diyos. Nakakapaglingkod tayo. A lifestyle of service is characterized by several Christ-like attributes. Ang pamumuhay ng paglilingkod ay naiilarawan sa pamamagitan ng maraming katangian tulad ni Kristo. Alam mo, kaya nga tayo tinawag na mga Kristiyano kasi nakikita sa atin yung Christ-likeness. Nakikita sa iyo yung buhay, yung kung ano si Kristo, na ire-represent mo si Kristo sa iba. Ay isa pa na makikita po natin, the Christian life is a life of emulated service. Buhay or Kristiyano ay isang buhay ng tinutularan sa paglilingkod. Maging halimbawa po tayo, amen, sa paglilingkod sa Panginoon. Doon po sa Matthew chapter 20 verse 26. But it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Verse 28, even as the Son of Man come not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Huwag tayong maghangad. Kung ikaw yung nakakataas, ikaw yung magiging halimbawa ng paglilingkod. Amen. Hindi ikaw yung parang leader, hindi ikaw yung parang utos ng utos. Dapat ikaw yung maging halimbawa ng service. Amen. Service. Ano sabi niya? Ang sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Dapat marunong na tayong maglingkod sa gawain pagdating sa simbahan. Marunong, nauutusan magwalis. Amen? Nauutusan maghugas. Nauutusan magpunas ng mga upuan. Hindi yung pag-inutusan, siya na ah. Minsan, mahilig tayo sa turo-turo. Yung turo-turo, ikaw na, ikaw na, ikaw na, ikaw na. Dapat masaya tayo sa mga ginagawa natin sa Panginoon. Amen? We follow Christ by intending to be served but rather desiring to serve as He served. Ano? Sinusunod natin si Kristo sa pamamagitan ng paghamak na paglingkuran. Ngunit sa halip ay nagnanais na maglingkod tulad ng kanyang paglilingkod. Sa Panginoon, hindi niya naman inisip kung ano yung impact ng tao sa kanya. Nasubukan niya ngang duraan. Nasubukan niya ngang ipako sa krus. Nasubukan niya ngang maglingkod sa mga apostol. Di ba naalala nyo? Pinaupo niya yung 12. Habang hinuhugasan, hindi naman nagrereklamo ang Panginoon eh. Hindi niya naman sinabi, o ikaw, yung paa mo, panay kalyo. O ikaw, yung paa mo, hindi ka pa naligo ng isang araw, ang baho-baho. Hindi naman gano'n ang Panginoon eh. Punas, hugas, hugas. Tayo,
Ayaw natin mapawisan. Ayaw natin, ano ba ang tawag nun? Maditayo kaya't nga aglingot. Ayaw nating mapagod pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Pero ang totoo na lingkod ng Diyos, committed sa lahat ng gawain. Willing ka na italaga ang iyong sarili para gawin yung pinaka-importanting bagay. Isa pa, the Christian life is a life of a humble service. Humble, mapagpakumbaba. Ano? Amen? Isang bagay na itinuro ng Panginoon sa atin na maging ang Diyos nagpakumbaba. Na maging ang Panginoon ipinakita sa atin. Di ba? Mula sa pagka-Diyos nagkatawang tao para maglingkod, tayo din. Amen? Alam ko madami na kayong natutunan mula first day hanggang ngayon. Kung paano po tayo maglingkod sa iba't ibang paraan pagdating sa ministry ng Diyos. Baka yung iba sa inyo sumipag na. Baka yung iba sa inyo marunong nang magising ng maaga. Amen? Oo. Ayaw ko sa camp kasi ang aga ang gising doon, 5:00. Sa bahay kasi, 1 to sawa eh. Ayaw ko sa camp kasi uutusan lang kami maghugas. Ayaw ko sa camp kasi ganito ang gagawin doon. Pero alam nyo, sa ganitong paraan, matututo ka ng totoong paglilingkod sa Diyos. Na hindi po pala basta-basta. Amen? Hindi po pala ganun kadali, pero masayang paglilingkod. Ano pa na makikita po natin diyan? The Christian life is a life of chosen service believer must become bond slaves to Christ and a servant to all. Doon sa, di ba kung pag nababasa nyo yung New Testament, laging binabanggit the servant of God. Servant. Kasi pagpapakita ng pagpapakumbaba na kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, makikita, nakikilala mo yung sarili mo na servant ka ng Panginoon. Nakikita mo sa sarili mo na ikaw bilang isang mananampalataya, willing ka na maglingkod sa Diyos. Amen? Isa pa na makikita po natin diyan, Ephesians chapter 6 verse 5. Tingnan po natin. Ephesians chapter 6 verse 5 hanggang 8. Servant, be obedient to them that are your master, according to the flesh, with fear and trembling, and singleness of your heart, as unto Christ. Not with eye service, as men pleaser, but as the servant of God, doing the will of God from the heart. Alam nyo, ito yung maganda dun eh. Not with eye service. May nakatingin o wala, maglilingkod ka. May nakabantay o wala, gagawin mo yung part mo. Hindi ka maghihintay ng kasama. Hindi ka maghihintay ng katulong, ng tutulong sa'yo. Kundi ang gagawin mo, meron man o walang kasama, basta para sa Panginoon, gagawin ko ito para sa Diyos. Sabi niya, with eye service. Isang bagay na natutunan po namin na kami nung nasa seminary po kami.
Alam niyo po, isang training na na-appreciate ko noon, yung magpipreach kami sa bus. Dati, nung mag-aakyat po kami ng bus, ang tinitignan namin, yung muka ng driver at yung konduktor. Doon kami nakabase eh. Kasi pag mukhang galit, hindi kami aakyat. Ikaw ba naman, pag yung mukha niya parang kakainin ka, papasok ka ba? One time, no choice po kami. Bali, dalawa kami nung kasama ko, pumasok kami sa isang aircon na bus. Mabait yung mukha ng driver. Alam nyo, nung nasa kalagitnaan na po kami ng highway, tatayo na ako nung magpapaalam ako. Nagalit. Hindi lang galit, minura pa. Buti na lang sa likod may pulis. Na yung pulis, mananampalataya. Anong sabi ng pulis? Sir, huwag nyo namang pagbawalin sila sa pangangaral. Kaya natuto na ako eh. Huwag kang titingin sa mukha eh. Huwag kang babasing. Hindi porkit kakain, ayaw mo na. Hindi porkit mabait, yun na yun. Ano? Minsan nakabase tayo sa mga ganyang bagay. Pero sabi nung presidente namin sa Bible School, training nyo yan. Aakyat kayo sa bus, magpipreach kayo, magbibigay ng mga tracts. Hanggang sa nakasanayan na po namin, sa biyaya ng Panginoon, may leader man o wala na nakatingin sa amin, aakyat kami. Akyat sa bus, preach. Hanggang 1:00 ng madaling araw, babiyahe kami mula Fairview going to Laguna. 1:00 ng madaling araw, makakarating na kami ng Laguna 6:00 ng umaga. Preach. Pero inisip ko dati, hindi ko naman ginagawa yun. Dati nga, ayaw kong sumunod pag merong Bible study. Ayaw kong sumunod pag merong soul winning. Pero sa biyaya ng Panginoon, pag lumalago ka na, gagawin at gagawin mo yung trabaho ng Diyos. Amen? Pwedeng napipilitan ka, sabi ko nga kanina. Pero sana pag ikaw lumalago sa Panginoon, hindi ka na napipilitan. Dapat masaya ka sa ginagawa mo. Pag committed ka sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mo titignan yung hirap ng gawain, kundi meron kang nakikita na resulta lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon. Number 2, be committed in giving our time and talent which are from God above. May talent ka? Kumusta kapatid? Unang-una, kumustahin mo yung oras mo para sa Panginoon. Baka mas marami yung oras mo sa lahat ng bagay kaysa sa paglilingkod. Baka mas marami yung oras mo sa cellphone kaysa sa Panginoon. Baka mas maraming beses ka magbasa ng mga comments, ng mga posts sa Facebook kaysa magbasa ng salita ng Diyos. Kumusta yung panahon mo, yung time mo sa prayer? Baka ang prayer mo pag kumakain lang. Or minsan baka once a week. O kaya pag prayer meeting, yun lang. Hello? Committed in giving our time. Ito ang nakakalungkot sa maraming mga kabataan ngayon, kapatid. Mas marami ang oras sa kamunduhan kaysa sa Panginoon. Mas nabibigyan ng halaga ang mga barkada kaysa sa Panginoon.
mas nabibigyan lahat ng mga bagay-bagay kaysa sa Diyos. Hello? Ang Diyos, pati buhay niya, ibinigay niya para sa atin. Para lamang tayo po ay matuto na maglingkod para sa Kanya. Pero kapatid, tandaan po natin na tayo naligtas, yung oras na meron po tayo, ilaan po natin yan para sa Panginoon. Yung sabi ko kanina, yung isang blessing, yung redeeming the time because the days are evil. Maiksi lamang po ang panahon po natin. Pwedeng bata ka pa, malayo pa ang pwede mong lakbayin. Pero hanggang saan yung dulo ng panahon mo para sa Panginoon? Alam niyo yung kanta na, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Sabi nga nung preacher latak na lang ba ang ibibigay mo sa Diyos? Yung tira-tira na lang ba ang pwede mong maibigay sa Panginoon? Habang may panahon ka pa na gawin ng maraming bagay para sa Panginoon, maglingkod ka. Gawin mo kung ano yung nais ng Diyos para sa Kanya. Giving our time and talents. Marami tayong talento na pwedeng ipagamit sa Panginoon. Amen? Minsan yung talent, hindi na ibibigay sa Diyos. Marunong kang umawit, gamitin yan para sa Panginoon. Pastor, wala naman akong boses Kaya hindi ako pwede sa choir. Nakakapagsalita ka nga. Pero alam nyo, lahat ng talent na ibinigay sa iyo ng Panginoon, dapat ipagamit mo sa Diyos. Pastor, di naman ako marunong umawit. Kung marunong kang gumamit ng instrument, bakit hindi ka magpagamit para sa Panginoon? Kung marunong kang mag-song lead, bakit hindi ka nagsosong lead sa Diyos para sa Panginoon? Ang galing-galing natin sumayaw sa TikTok. Kahit anong post na lang, yun na lang. Kulang na lang mag-exercise. Gayahin ko kaya yun, no? Pwede yun. Sisikat yun. Pag nag-TikTok ka, tapos... Pero... Ang galing natin mag-smile sa social media. Yun ang talent natin minsan Sa bagay, Pastor, ikaw nga rin, ang dami mong mga post sa Facebook. Pero nakakahiya, Panginoon, na yung buhay mo hindi nagagamit ng Diyos. Na yung dapat na ipagamit mo para sa Panginoon, iba ang nakikinabang. Ngayong umaga pong ito, gusto ko po na maunawaan po natin na lahat ng bagay na meron po tayo, Diyos lang dapat ang makinabang dyan. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measures of faith. Romans chapter 12, verse 3-6. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and everyone members one of another, having the gifts different according to the grace that is given to us. Whether prophecy, let us prophecy according to the proportion of faith.
Lahat po tayo may kanya-kanya po tayong trabaho pagdating sa ministry. Alam ko po, lahat, alam nyo naman ang church, parang katawan yan, na iba-iba yung paggalaw, iba-iba ang trabaho. Pero lahat ng bagay, kahit magkakaiba, pero lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, pakinabang sa Diyos. Young people, inilagay ka ng church, nailagay ka sa iglesia ng Diyos para gawin yung gawain ng Panginoon. Hindi lamang po adults, hindi lamang po mga pastor, kundi mga young people. Kung kayo habang bata ka pa, habang malakas ka pa, marami kang pwedeng gawin pagdating sa ministry ng Panginoon. Yung talent na ibinigay sa iyo ng Diyos, gamitin mo yan sa tama. Yung oras mo na habang ikaw bata at malakas pa, magpagamit ka na sa Panginoon. Kung ngayon pa lang tatamarin ka na, paano na kaya kapag sumusunod na panahon, magpapatuloy ka pa kaya? Kapatid, i-enjoy po natin ang ministry ng Diyos. Amen? Yung time mo para sa Panginoon, bawas-bawasin mo na yung time mo sa kamunduan, kundi mas lalo mong dagdagan ang panahon mo para sa Panginoon. Kung nagagamit ka ng mundo dahil sa mga talento na meron ka na hindi dapat, ipagamit mo sa Diyos yan. Amen? Except sayaw. Oo. Mahirap naman kung meron tayong, ano ba yung term nila? Intermission number. Tawagin po natin si Brother Esik na sayawin. Oo. Yung sisiwit. Sample. Medyo niwala siya eh. God did not save us to eat, but to serve. Hindi ka lang niligtas ng Panginoon para painitin yung puwet mo sa upuan na yan. Kundi dapat tumayo ka din at gumawa para sa Panginoon. Amen? Yes, hindi nakukuha ang paglilingkod kahit umaattend ka lagi sa church. Kung hindi ka naman gumagawa para sa Panginoon, useless. Kahit magaling ka, malakas ka magbigay sa Panginoon, kung hindi ka naman gumagawa ng ministry mo para sa Panginoon, wala lang din. Pastor, nakakatulong naman ako sa mga way ng blessing yun. Pero ang tanong, yung buhay na meron ka, hello? Nagagamit ka ba ng Diyos? Kung tayo nga, active tayo sa school, kung anong activities na meron tayo, kailangan nandyan tayo. Kung merong project, kailangan makakapagpasa tayo agad kasi ayaw natin bumagsak. Pero ang nakakalungkot po dito, hello, na kapag ang Diyos ang nagbigay sa atin ng isang bagay na dapat gawin, bakit nagiging tamad po tayo? Kung bakit kailangan natin gawin yung para sa Panginoon, nakahilata tayo. Pero dapat nandun tayo na masaya na naglilingkod sa Panginoon. We were put on earth to make a contribution to society in which we reside. Tayo ay nilagay sa lupa upang magbigay ng kontribusyon sa lipunan ng ating kinagagalawan. Nasa loob at labas ka ng ministry, pariho ka na nakakapaglingkod. College students, or kung meron man dito na mga nag-graduates, na may mga trabaho, na nagtatrabaho sa gobyerno, mga young people, sige lang. Pero wag mong kalimutan na gawin yung isang bagay para din sa Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 10. Alam niyo kung bakit? Ito yung maganda.
For we are His workmanship, created in Christ Jesus, what? Unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, napakasarap marinig na tayo po ay create ng Diyos, nilikha ng Panginoon para sa mabuting bagay. Hello? Good works. Marami tayong pwedeng magawa. Marami tayong pwedeng gawin para sa Panginoon. Whenever you serve others in any way, you are actually serving God in fulfilling one of your purposes in Christ. O, di ba? Kapag tayo naglilingkod sa iba, naglilingkod din tayo sa Panginoon. Kung tayo pinaglilingkuran natin yung mga unbeliever, how much pa kaya yung mga kapwa mo mananampalataya? Ano pa? You are actually serving God in fulfilling one of your purposes in Christ. If a professing believer has no desire to serve others and they're only concerned about their own needs, they ought to question whether Christ is really in their life. Kung ang isang nag-aangking mananampalataya ay walang pagnanais na maglingkod sa iba, ang iniisip lamang nila ay ang kanilang sarili. Di ba minsan nangyayari sa ganun yun? Hayaan mo siya, buhay niya yan. Bahala siya dyan. Kahit minsan nakikita na natin nahihirapan. Kahit minsan alam na natin na hindi na talaga kaya, bahala siya dyan. Parang young people lang yan minsan sa ano eh. Kadayakan eh. Ang mga kadayakan dito. Pag inutusan dati, oh, punta ka, magugas ka. Ako na naman. Nung katagalan, pagkatapos ng hindi na nila nirereklamo yung ako na naman. Ano ang nirereklamo nila? Lagi silang nagbibigay ng hugasan. Pero ako minsan natutuwa ako eh. Kasi may times na hindi ko sila uutusan, gagawin nila yung trabaho nila. Minsan may magwawalis na agad pagkatapos ng service. Minsan, akala ko pupunta sa kusina para titingin ng ulam, yung pala titingnan kung may hugasin. Yun nga lang, hindi ko alam kung ano yung nasa puso nila. Service. Kaya sabi ko, hindi mo gagawin yan dahil inuutusan kita. Matututunan mo yan dahil lingkod ka ng Panginoon. Di ba pag mga anniversary, tinutukahan tayo ano yung gusto natin gagawin mo ganito, ganito. Hindi ka napipilitin kasi gusto mong gawin. Concern about your own needs, hindi pansarili ang gawain para sa Panginoon. For Christians, giving our time and talents for service is not optional. Hindi po optional. Okay? Something to be tacked onto our schedule if we can spare the time. Punta ka. Next time na lang po, Pastor, kung may time po ako. Minsan ganun ang rason ng marami. Next time na lang po pag may time.
Hello? Yung may time po dyan. Oh. Tara friend, punta tayo sa ilog, mag-outing tayo. Tara, anong oras? Young people, meron tayong soul winning bukas. Pastor, ang dami kong labahin, pasensya na po. Hello? Hi. Yung hindi makatingin sa akin, sila yun. Yung iwas yung mata, sila yun. Di ba? Minsan, siya yun. Tara, mag-choir tayo. Pastor, minamalat ako. Inuubo ako. Hello? Bible study? Ay, tara friend. Tara doon sa ilog, maligo. Sige, magbibihis lang ako. Di ba? Di ba? Ganon tayo minsan. Oh, 9:00 na, wala pa rin yung mga young people ah. Nasaan na kaya sila? Mag-i-start na tayo ng service. Hello? Alam ko na kung ano oras darating yun. Pagkatapos ng Sunday School. Ba't ka late? Sabihin, ang dami ko kasing trabaho. Pastor, pasensya na po. Hello? Parang ang lulungkot nyo. Parang di kayo masaya. Tandaan po natin, hindi po optional ang paglilingkod sa Diyos. Nilalagay mo yan sa schedule mo. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Ang hina. Parang hirap kayo maka-amen ah. Sige, gawin na natin sa number 3. Number 3. Committed. Be committed. Loving each other which is required. Amen po ba? Alam nyo, isang bagay na na-appreciate ko sa camp, yung may kulay kayo. Di ba yung name tab, may yellow, may blue, may red, may green. Oo. Hindi kayo pinagsama-sama sa iisang simbahan na kapag kayo lang talaga. Pinaghihiwa-hiwalay kayo. Saan? Para matuto kayo na kahit sino basta mananampalataya, makaka-fellowship nyo. Ang paglilingkod, hindi yan dahil sa ugali na kapag mabait siya, siya lang ang gusto mong kasama. Ang paglilingkod sa Diyos, kahit sino pwede mong makakasama sa gawain. Kahit sino, nai-enjoy nyo yung paglilingkod para sa Panginoon. Amen? Ayaw ko siya kasi mukha siyang masungit. Kilay niya lang naman yung medyo pataas na gano'n. Dinsan, ang hirap sa atin, namimili tayo ng kasama eh. Di ba? Ganun ba yun? Kaya minsan, may area na magkakasama yung young people dito, yung iba naman nandito. Pag tinanong, ano problema nun? Hindi marunong mamansin yan. Pag tinanong mo naman dito, anong problema nun? Bakit kayo walay? Madadamot kasi. Di marunong mag-share ng blessing. Di ba? Loving each other which is required. Isa na itinuro ng Panginoon, magmahalan po tayo. Anuman ang ugali niya, anuman ang itsura niya, mamahalin mo siya dahil sa Panginoon. Amen? Hindi kayo magkakakilala, pero dahil magkakapatid kayo, magmahalan kayo.
Kaya hindi ako nagsisisi na nandito tayo lahat. Nagsisisi ba kayo na nandito kayo sa camp? Sino sa inyo? Nagsisisi. Nagsisisi. Pag nagsisisi ka, sige, magsisisi din kami. John chapter 13 verse 34. A new commandment I give unto you, that ye love one another. Di ba? As I love you, as ye also love one another. Amen. But this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love to another. Kaya pag mahal mo ang kapatid mo sa Panginoon, disciple ka ng Diyos. Ano sabi ng kanta? Beloved, let us love one another, for love is of God. Tama na, baka umulan. 1 John 1, ano? Basta yun, 1 John 7 and 8. Kasi, laging itinuturo ng Diyos yung love one another. Hindi tayo tatagal sa paglilingkod sa Panginoon kung hindi po matibay ang ating pagmamahal sa bawat isa. Ano pa? God's command to love each other is required to everyone. Showing mercy to one another, mirrors of His redemptive plan. In compassion, He has given of His love that is divine on the cross, since we're forgiven. Joy and peace are fully thine. Kalahin mo yun, no? Dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, hindi niya tinignan kung ano yung sitwasyon na meron po tayo. Na kahit tayo makasalanan, nagpakahirap siya para sa'yo. Na kahit tayo hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, nagsakripisyo siya para sa'yo. Now, ang nais ng Diyos, dahil sa pagmamahal na meron ka ng dahil kay Kristo, handa mo din gawin yung pagsasakripisyo para sa kapatid mo sa Panginoon. Yes. Hindi po tatagal ang isang lingkod ng Diyos kung walang pag-ibig. At hindi mo masasabing lingkod ka ng Panginoon kung wala kang pagmamahal sa kapwa mo. Now, as a young people, ngayon pa lang, lahat ng makakasalamuha mo na anak ng Diyos, hindi mo pipiliin. Hindi ka mamimili ng kaibiganin. Lahat yan, pag mahal mo yan kay Kristo, kahit sino yan, kakaibiganin mo yan. Amen? Yes. Hindi dahil pangit ang ugali niya. Hindi dahil maramot. Na kapag humingi ka, tatanggihan, mas marami kang ampira sa akin. Di ba? Last. Yan, para buhay tayo. Amen, last na. Kakain na kami. At meron pang isang preaching. 2 daw to eh. Kaya habang mamaya after nito, kanta ulit, preaching ulit, habang kami kumakain. Amen? Ba't tumawa kayo? Yun na yung application. Di ba? Tama ba? Parang hindi sila makatawa ng maayos.
Pagkatapos mo kami binanatan, tapos gugutumin mo pa kami. Ganon yun eh. Okay, number 4. Be committed. Saan? And praising and worshiping God. Ang tanong, pag ikaw ba ginagawa mo yung para sa kamunduhan, nakakapagbigay ka ba ng kapurihan sa Diyos? Hello? Pag ikaw ba gumagawa ng mga bagay na para sa kamunduhan, nakakapagbigay ba ng worship sa Panginoon? Tandaan po natin, maging aware po tayo sa mga ginagawa natin para sa Diyos. Yes. Kasi minsan, baka naman akala natin, dahil malaya tayo na gawin lahat ng gusto natin, nakakapagbigay, okay lang sa Diyos. Yung pala, yung yung worship mo para sa Panginoon, baka nagkukulang ka na. Mas marami ng worshiping kay Satan kaysa sa Panginoon. Di ba? Baka sa sobrang dami, ang dami na nating iniidolo sa buhay, hindi na ang idolo natin ang Panginoon. Baka sa sobrang dami, ang dami na nating mga ginagawa para sa mundo kaysa para sa Panginoon. Psalms 95, tignan po natin, verse 1 to 6. O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Napakasarap umawit para sa Panginoon. Amen po ba? Yung bang, to God be the glory, great things He hath done. Diba? Tapos awit ka pa, there is joy in serving Jesus. Mahirap yung, there is joy in serving Jesus. Dapat masaya. Dapat nai-enjoy mo ang pag-awit para sa Panginoon. Kasi ang pag-awit sa Panginoon, part yan ng ating pong praises. Ng ating pong pag-worship sa Panginoon. Kaya nga pag umaawit ka ng mga makalangit na bagay, ang tawag nun sa Ilocano, maag-agasan na ngay, jay sakit. Nagagamot nito yung mga sakit. Let us come before His presence with thanksgiving. Magpasalamat. And make a joyful noise unto Him with psalms. Yung pag-aawit mo ng para sa Panginoon, way ng ating pong pagpapasalamat sa Diyos. Amen po ba? Pero pag umawit tayo ng hindi po Christian song, hindi po nakakapagbigay ng praises yan sa Panginoon. For the Lord is a great God and a great King above all gods. Sabi niya. And His hands are the deep places of the earth. The strength of the hills is His also. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Di ba? Service to God is a worship. Kaya ang paglilingkod mo sa Panginoon, pag-worship mo sa Panginoon. Kumbaga, yung ating pong ginagawa lahat para sa Diyos, nagbibigay ito ng kasiyahan sa Panginoon. Yung pag-awit, lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, nagpapasaya sa Panginoon. Kaya wag mong isipin na pag naglingkod ka, boring ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi po boring ang ministry. Dapat lalo ba natin itong lubos-lubusin. Kapag matanda na tayo,
hindi na natin nagagawa yung isang gawain ng mga young people. Kaya habang bata ka pa lang, i-enjoy mo ang maglingkod para sa Panginoon. Yes. Yung iba nagsisisi dahil kung kailan ako tumanda, saka ako na-appreciate. Yung iba naman na bata pa lang at malakas pa lang, saka na lang kapag mahina na, kapag matanda na ako. Baliktad ano? Pero dapat ngayon pa lang, i-enjoy mo na ang ministry. Amen? So tandaan po natin, 4 lang yung naibigay ko na mensahe sa inyo. The joy of commitment service. Ang gusto ng Diyos, ilagak mo yung sarili mo sa Panginoon. Tandaan mo, sabi ko kanina, ang paglilingkod hindi dapat sapilitan. Dapat willing ka na gawin ang kalooban ng Diyos. Mapalad ka kasi malakas ka at marami ka pang magagawa para sa Panginoon. Pero dapat habang malakas ka pa, i-enjoy mo ang ministry. Tayo po'y tumayong lahat. Dakila naming Diyos, muli salamat Panginoon sa umaga pong ito. Salamat sa iyong mensahe namin pong napag-aralan. Yes, tunay nga po na marami po kaming pagkukulang. Marami po kaming mga hindi po kanais-nais na nagagawa sa inyong harapan. But Lord, salamat Ama sa mga young people na mga nandirito Panginoon sa kanilang buhay, na mas inuna ka nila, Panginoon, kaysa sa maraming bagay. Na pwedeng gawin nila ang gusto nila, na pwedeng unahin nila ang sarili nila. Pero Lord, salamat po na inilagak po nila ang kanilang sarili para po makapaglingkod po sa inyo sa ganitong paraan. Dalangin ko po, Ama, na sa camp na ito, magsilbi itong challenge, encouragement sa kanilang buhay na mas lalo po silang magpagamit at mas lalo po nilang maibigay ang kanilang oras para po sa inyo. Salamat din po sa mga kapastoran na nandirito, Panginoon, sa kanilang sakripisyo din para po sa ganitong gawain, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pangunguna maging sa kanilang mga nasasakupan na ipinagkaloob mong ministeryo para sa kanila. Maging ang mga young people sa kanilang simbahan, Panginoon. At dalangin po namin, Ama, na sa umaga pong ito, Panginoon, kayo, Panginoon, ang siyang patuloy na naitaas sa aming buhay. Yes, wala po kami maipagmamayabang sapagkat lahat ng bagay na meron po kami sa inyo po galing, Panginoon. Lahat, maging ang buhay namin, Panginoon, Ama, ipinagkakatiwala po namin sa inyo. Kaya, Ama, tulungan niyo po kami, mga young people na ito, na mas lalo pa po nilang maipakita, Panginoon, ang totoong paglilingkod at maging halimbawa sa iba pang mga kabataan, mga young people ng simbahan, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, at sa umaga pong ito, sa pagtatapos po namin ng service, ay po patuloy ang siyang maitaas sa aming buhay. At muli, ibinabalik po namin ang kapurihan, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo, ang lahat magsabi ng okay, salamat po. Tawagin ko na po yung ating pong tagapagsalita.